aga-aga, 'di ba? Yung walang pagmamahal yung sa bawat binubuka ng kanilang mga bibig. Nakakalungkot isipin ng mga bata, may mga nakikita po ako, may mga naririnig ako, yung mga bata marunong na silang magmura, 'di ba? Bakit kaya? Siguro dahil may nakikita sila or may naririnig sila na ganun din. So wag sana sa atin, wag sanang makita sa atin, wag sanang marinig sa atin, kundi ang maging bukang bibig natin ay puro pagmamahal. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal kita kapatid. Mahal kita kapatid. Ayan. Sabihin mo naman, ano pa ba yung mas lalong nakakapagpakilig sa mga katabi natin? Ang ganda mo naman, ang gwapo mo naman, di ba? Ayan, sabihin natin sa mga katabi natin, ang ganda mo naman. Ang gwapo mo naman. Ayan, di ba? At isa pang bagay na nakakapag-promote ng holiness is yung we must exercise church discipline. Sa church ba na to may disiplina? Amen. Amen. Dapat unang-una sa church, nakikita natin yung pagiging disiplinado natin. Di ba po? Nakakatuwa dito na ang dami nyo po, nakakatuwang isipin. Pero dapat, hindi lang tayo basta nagsisimba, kundi nakikita din natin yung natuturuan din tayo ng pagdidisiplina. Di ba po? Ayan. Pero hindi lang naman po dito sa church dapat, hanggang sa labas. Meron kasi, hindi naman po sa iba, meron kasi yung lang sa church, kunwari, mabait, ganon. Pero paglabas, nangunguna pang magtataya ng weteng, mga ganon. Di ba? Yung pupunta pa ng iba-ibang lugar para magtaya ng loto, mga ganon ba? Di ba po? Dapat dito muna sa church, nakikita yung disiplina hanggang sa paglabas natin. Amen. Tapos, syempre po, we must disciple new believer. Amen. Dito po sa Makatbong, natutuwa po ako. Isa po ito sa kilala na sa discipleship. Totoo po ba? Amen. At dito tayo lumago ng lumago. Yung pagdi-disciple natin ng mga bago na naniniwala sa Lord. Kasi 'di ba, may responsibilidad tayo. Bilang isang mga Kristiyano, we have the responsibility para ma-share naman natin kung ano yung blessings na meron tayo. Kung ano yung regalo na natanggap natin, kailangan i-share din natin sa iba na para ma-share din ng ma-share nila. Di sana yung mundo natin hindi ganito kagulo, di ba? Yung mundo natin ngayon, ibang-iba. Kung noon pa lang ginawa na natin to. Pero sino naniniwala na mababago pa ang mundo natin? Amen. At yon ay sisimulan nating lahat. Amen. Sa mga bilang isang Kristiyano. At syempre, inutusan tayo ni Lord na maging holy because yung Lord natin is holy. Kung gusto nating maging kagaya niya, kailangan makita din sa sarili natin yung pagiging holy natin. Amen. Tapos, isang bagay din, isang qualities pa. Di ba pa una natin, living sacrifice, holy sacrifice, at ang pangatlo is acceptable. Kung papaano natin mapiplease si Lord. Amen. Isang example po dito is, sino yung mga nanay na? Mga nanay. Yan, mga nanay na. Di ba po tayo, napiplease tayo ng mga anak natin kung nakikita natin sa kanila na sobrang sipag nila, yung sumusunod sila sa lahat ng sasabihin natin, nag-aaral mabuti, di muna nagbo-boyfriend, nag-girlfriend ng mga batang edad. Di ba po, nakakatuwa po sa atin bilang isang magulang na nakikita natin na yung anak natin is sumusunod sa atin. Ganon din si Lord. Gustong-gusto ng Lord at natutuwa siya. Hindi man natin literal na nakikitang natutuwa ang Lord, pero nararamdaman natin na natutuwa ang Lord sa bawat ginagawa natin. Amen po ba yun? Amen. Pero hindi ganun kadali. Yung gusto ng Lord na ibigay natin yung buhay sa Kanya, hindi ganun kadali. Proseso din siya. By process din siya. Pero if naniniwala tayo, if may faith tayo na mangyayari yon, mangyayari at mangyayari yon. Amen. Ngayon naman po, ang tanong kanina, ano yung maibibigay natin? Ngayon naman, papaano? Sa papaano? Kung ready na tayo na ibigay natin yung buhay natin sa Lord,
papaano naman kaya? How can we present our body as a sacrifice? Unang-una po dyan, to make worship as a priority. Amen? Amen. Yung pagsiserve natin sa Lord, yung pag-worship natin sa Lord, dapat number 1 priority natin yan. Amen? Amen. Isang example dyan is yung hindi lang tayo nagsisimba or hindi lang tayo nag-worship sa Kanya every Sundays, kundi every day. Amen? Kasi may tinatawag po tayong private worship. Yun yung sarili na nyo lang ni Lord. Yung everyday meron kayong communication ni Lord. Yun yung private worship. At isang halimbawa doon yung prayer time. Ako po may prayer time every 8 p.m. And then, after nun, devotion. Sino nagdi-devotion sa atin? Amen. Napakalaki, grabe po. Sa akin sa mga naging karanasan ko, grabe po talaga yung nagawa ng devotions. Alam niyo po, nung nagre-review po ako sa Baguio, 4 months po kasi ako doon, nagre-review po ako for my board exam. Ayoko po kasi dito mag-review kasi parang nape-pressure ako, natatakot ako, ganyan. Tapos umalis po ako, pumunta po ako ng Baguio. 4 months po ako doon. Sobrang nakakapagod po talaga mag-review. Tapos, ang lamig-lamig pa, ang sarap matulog, yung ganon. Pero alam nyo po, isang bagay na natutunan ko, apakalaking bagay pala yung nakakapag-devotion ka. Ang daming nire-reveal ng Lord sa'yo. Noong mga panahon na yun, talagang grabe yung kaba ko, yung pressure ko, na Lord, baka hindi ko to kaya. Pero dahil sa pagdi-devotion ko, alam nyo po, habang tumatagal, tinuturo sa akin ng Lord na, anak, bakit natatakot ka? Andito naman ako. Yun yung lagi niyang sinasabi sa akin at yun yung nakakatuwa. At isang bagay pa po na pinagmamalaki ko is yung hindi ko siya sinarili. Meron po akong mga classmates, 7 po kami, 7. 7 kaming umakyat sa Baguio, then 7 kaming magkakasama sa bahay. Ngayon po, nakikita-kita nila akong dun sa tabi-tabi, kung ano-anong ginagawa ko, nagde-devotion ako. Then one time, trinay ko lang na i-share sa kanila. Then after that, sila bumili na rin sila ng mga notebook nila. Then every 8 p.m., may kanya-kanya kaming alarm. Pag nag-alarm na ng 8 p.m., tinuruan ko sila. Pag nag-alarm na ng 8 p.m., kanya-kanyang sulok na, bawal mag-ingay. Kahit galing kami ng review, kahit pagod na pagod kami, binibigyan talaga namin ng time. At napakabuti ng Lord. Alam niyo po, sa aming 7, kahit isa, walang bumagsak. Amen, amen. Kahit yung iniisip namin noon, nung nag-aaral kami, medyo pasaway po kasi kami noon. Kaya parang feeling namin, ano kung di kami papasa dyan? Yung ganon. Pero dahil sa grace ng Lord, yung wisdom na pinagkaloob niya sa amin, hindi namin ine-expect na hindi lang pala kami basta ipinasa, kundi matataas pa yung mga average namin. Kaya glory to God po, napakalaki pong bagay na mag-devotion tayo. Amen. And next po, we need to seek out ministry opportunities. Amen ba? Kailangan maki-join tayo sa mga opportunity na makakapag-serve tayo kay Lord. Isang bagay dyan is yung sa aming mga kabataan, campus ministry, kilala ang Makatbong, United Methodist Church sa pagsisimula ng campus ministry. Alam niyo po, napakalaking bagay niyan, lalo na sa aming mga kabataan. Kasi yung mga kabataan ngayon, grabe. Bakit ganito na yung mga kabataan ngayon? Masyado nang liberated, nakakalungkot man isipin, pero yun na yun totoo. Pero dahil sa campus ministry, marami pa din. Maraming nakakakilala sa Lord. At marami ang nababago ang buhay ng mga kabataan. At yun yung maganda na namumold natin sila para sa future. Kasi tayo din, kami din ang magiging leader pagdating ng panahon. At napakainam po ng isang bagay na yon. Next po, isang bagay pa is yung take extra time to make a visit. Tayong mga matatanda naman po, pwede yon. Isang opportunity yung
Puntahan naman natin yung kapitbahay natin na hindi pa nakakakilala sa Lord. Sama-sama tayo, ipag-pray natin sila. Malaking bagay na yon, di ba po? Yung magkaroon tayo na, di ba, tayo ng mga matatanda, medyo mga madadaldal, hindi na uubusan ng kwento, ganon. Pero di ba mas maganda naman yung pagkwentuhan natin si Jesus? Di ba? Yung ma-share naman nung kapitbahay nyo yung problema niya. May problema pala si ganito. Pag-pray naman natin siya. Di ba? Nakakatuwa pong isipin. At isang bagay na din, nagkakaroon tayo ng bonding. Hindi yung pagchichismisan mo yung kapitbahay mo, ay si ganito pala ganyan. Di ba? Di ba mas mainam yung si Lord yung pinag-uusapan natin kaysa yung buhay nung kapitbahay natin. At isang bagay pa, sa atin. Di ba? Sino yung mga gadget dito? Mga cellphones, mahilig mag-Facebook, di ba? Usong-uso na yan ngayon. Siyempre, pwede din tayo na makapag-share ng words of God through cellphone, through internet, di ba po? Alamin naman natin kung sino yung mga kaibigan natin na baka merong mga problema. Pwede natin silang i-chat, pwede natin silang i-text, or pwede tayong mag-GM. Uso pa ba yun, yung group message? Pwede tayong mag-GM na about sa mga verses, sa mga nabasa natin, or mga devotions, mga verse sa devotion natin, pwede nating i-share. Ayan. At isa pang bagay is yung pag-volunteer. Volunteer, kunwari po, pwede tayong magturo ng mga bata. Pwede tayong gumawa ng isang activity na sa labas, sa gawin sa labas, na pwedeng magkaroon tayo ng feeding program, pero after that, meron tayong sharing, mga ganong bagay po. Sabi nga po may nabasa po ako, sabi daw ni Martin Luther, idle hands are the devil's workshop. Amen? Yung pag wala kang ginagawa, mas pinupush ka ng devil na gumawa ng masama. Totoo po yun. Kung gaano tayo ka-busy, the busier we are, the less temptation. Amen ba? Kung gaano tayo ka-busy mag-worship sa Lord, kung gaano tayo ka-busy mag-serve sa Lord, walang time si devil para abalahin ka. Pero kung nakikita ka niyang wala ka naman palang ginagawa, ayan yung tukso, kung ano-anong binubulong sa'yo, ay ganito, tumaya ka sa ganito, walang mga ganon. O diba? Sa mga kabataan naman, sige, mag-COC ka lang, buong maghapon, magdamag. Diba? Mga ganong emote, diba? Nakakatuwa, pero if titignan natin, marami tayong magagawa para makapaglingkod sa Lord. Yung iniisip natin na maliit na bagay, sa Lord, napakalaki na nun. Ayan. Tapos, isang bagay pa, sabi ng Lord, we need to commit ourselves, physical exercise. Sa mga physical exercise daw. Sabi nila, sino yung nagzuzumba dito? Zumba. Ayan, merong mga churches, merong ibang mga na nagiging banding nila ang Zumba. Oo, nakakatuwa. Yung na-exercise ka, pero merong side pa din doon na nakakapag-banding kayo, nakakapag-sharing kayo sa mga ganong-ganong bagay. At yun yung gusto ng Lord sa atin. At si Lord naman, hindi naman siya choosy. Di ba? Kung gusto nating ialay yung buhay natin sa Kanya, hindi kailangan na maganda ka. Hindi kailangan na matalino ka. Hindi kailangan ni Lord kung ano ka. Ang kailangan ni Lord, yung willingness mo na ibigay yung sarili mo para sa Kanya. Sabi nga dito, if we let God have our life, He can do more with it than we can. Amen? Sinong naniniwala na ngayon, kontento na siya sa meron siya? Kung ano yung nagawa niya. Kontento na siya sa kung ano yung nagawa niya. Yung akala niya, best na pala yung meron ako ngayon. Pero once pala na ibinigay mo yung buhay mo sa Lord, may best pa na ibibigay siya para sa'yo. Amen. Yung akala natin, the best na yung meron sa buhay natin ngayon, iba pa pala. Iba pa pala yung gagawin niya. Iba pa pala yung blessings na ibubuhos niya sa atin. Yun yung isang bagay na hindi natin ine-expect. At yun yung nakakatuwa. Amen. Sabi nga po dito,
sa pangalawa, basahin natin yung verse 2. Di ba po ang una, i-present natin yung sarili natin sa Lord. Yung pangalawa naman is, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove that the will of God is which is good and acceptable and perfect. Pangalawa daw. Ito yung pangalawa na gustong hilingin ng Lord sa atin. Renewing your mind. Baguhin mo ang iyong isip. Sa papaanong paraan kaya? Di ba tayo, physically, yung katawan natin gumagalaw dahil kinokontrol ng isip natin. Amen ba? Pero kung iba, kung negative yung iniisip natin, yung ginagawa natin negative din. Kung yung iniisip natin is positive, yung ginagawa natin positive din. Kasi kinokontrol ng mind yung ginagawa natin, yung ginagawa ng katawan natin. Sabi ni Paul sa verse 2, and do not conformed to this world. Ano po ba yung conformed? Literally means molded or stamped according to the pattern. Ibig sabihin, molded. Papaano ba huhubugin? Di ba po? Sabi po sa Tagalog, wag daw tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Di ba po? Sabi, wag daw tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ano ba yung meron ang mundong ito? Ano ba yung meron yung mundo natin ngayon? Sabi po sa 1 John 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan ay ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa mundong ito. Di ba po? Yun yung meron sa mundo natin ngayon. Di ba po? Nakakalungkot isipin, pero ito po yung totoo. Isang bagay po dyan. Ngayon, ang mahalaga na lang is yung popularity. Di ba po? Naiisip po ba natin, hindi na mahalaga sa kanila kung makakasakit ba sila ng kapwa, basta maging sikat lang sila, go lang ng go. Pati sa mga religion, hindi naman po sa pag-aano, pero nakakalungkot kasi merong mga religion sa atin na pumapayag na sila na magkaroon ng same-sex marriage. Di ba po, kung iisipin natin, nakaad sa Bible, di ba, ang babae ay para sa babae, ang babae ay para sa lalaki, ang lalaki ay para sa babae. Pero may mga religion pa din na pumapayag. Di ba po, nakakalungkot isipin, pero yun yung totoo. Pero sana wag naman mangyari sa atin at hindi natin hahayaan na ganun din yung mga mangyari. At saka isang bagay pa po, ano ba yung meron sa mundo natin ngayon? Di ba? Ang dami ng, hindi naman, mahal natin yung mga kapatid natin na bakla, tomboy, or mahal natin sila. Pero ang nagiging pangit lang sa paningin din ng tao, masyado nang liberated ngayon. Okay lang na magsusuot sila ng mga shorts na kung ano-ano dyan. Yung iba nagpapatransgender na. Though sa ibang bansa lang siya ginagawa kasi wala pa dito sa atin. Pero nakakalungkot isipin na bakit parang dami-dami na nila? Hindi naman sila nanganganak, pero ang dami-dami na nila. Diba? Isipin po natin, nakakalungkot siya, pero tayo mismo, sa atin mismo, manggagaling yung katotohanan na pwede nating i-share sa kanila na ito, hindi tama to, na ito, hindi dapat. Diba po? Isang bagay pa, alam niyo po, nung meron kaming sa hospital, share ko lang din po sa inyo, nakakalungkot isipin na meron kaming mga pasyente doon, ng mga 13 years old, 14 years old, mga buntis, ganon, mga nagpapalaglag. Meron akong isang naging pasyente. Ano siya, 13 years old siya, high school. Ngayon, nabuntis siya, mga 3 months na siya. 3 months na siyang buntis. Uminom daw siya ng gamot na pampalaglag. O di, nalaglag yung baby.
Pinunta po siya sa hospital, hindi alam ng parents na buntis siya, ganon. Ang ginawa ng doktor, meron kasing mga ibang hospital na pag mga ganong case, hindi nila nilalagyan ng anesthesia. Kunwari, lilinisin na. Medyo masakit talaga yon. Lilinisin na siya. Hindi nila nilalagyan ng anesthesia. Yun parang ang mindset ng mga doctors is maging aral. Maging aral sa kanila na, ayan, kabata-bata mo naman, ganyan. Tapos yung mga nanganganak din talaga, mga 13, 14, 15 years old, hindi nila nilalagyan ng anesthesia pag nanganganak. 'Di ba? Nakakalungkot, pero kailangan nating maisip na sana hindi ganon, hindi natin tularan yung mga nangyayari sa mundong ito. Magbago tayo ng isip. Yun ang gusto ng Lord na mangyari sa atin. If we must not be shaped, we must not be shaped by this influence. We need to fight against sin and Satan. Amen ba doon? Sinong ready sa atin na ipaglaban niya naman si Jesus sa buhay niya? Amen. Huwag nating hayaan na masira yung buhay natin para sa panandaliang kaligayahan lang. Huwag nating isipin na, yun naman na yung ginagawa ng lahat, natural na lang yun ngayon. Huwag sanang ganun yung maging isip natin, kundi makita sa atin yung gusto ng Lord na mangyari sa buhay natin. Ayun yung magbago tayo ng isip. Makita ng Lord yung pagiging holy natin, pagiging banal natin mismo sa ating mga sarili. Amen. At isang bagay pa, sa ating mga kabataan or sa ating lahat, how many movies do we watch every day? Ilang beses ba tayong manood ng movie sa buong isang araw? What type of music do we listen? Anong mga kanta ba? Yung mga laklak, yung mga gano'n, yung mga panglasenggero, gano'n ba yung mga pinakikinggan nating mga kanta, yung mga malalaswabang mga kanta, ano ba yung mga magazines, mga libro, or mga website na tinitignan natin sa panahon ngayon? Di ba po, isipin natin, ano ba yung isang bagay? O ano ka ba maka-impluwensya sa ibang tao? Ikaw ba yung tipo na nangunguna pa sa sugalan, nangunguna pa sa inuman, 'di ba? Sa mga barkada na alam nyo na mapapariwara yung buhay. Alam nyo po, isang bagay na pinagsisisihan ko nung panahon, mga college pa ako, isang bagay po na pinagsisisihan ko is yung hindi ko na i-share yung words ng Lord sa mga kaibigan ko. Alam niyo po ngayon, yung mga kaibigan ko, may mga asawa na, may mga anak na sila. Nakakalungkot kasi hindi ko yun na-share sa kanila. At yun yung isang bagay na pinagsisisihan ko. At sana, wag din dumating sa point sa atin na pagsisihan natin na bakit sayang, eto na siya katabi ko na siya kasama ko na siya, bakit hindi ko pa na-share sa kanya? Sana hindi ganito yung buhay niya ngayon. Di ba po? Yung responsibilidad natin bilang isang Kristiyano, nasa sa atin na yun. Nasa sa atin na hawak-hawak na natin yun ngayon. Ang responsibilidad na lang natin is yung i-share naman natin sa iba kung ano yung meron tayo. Ngayon po, the Spirit changes us and enables us to offer ourselves completely to God. Sabi po dito, yung Espiritu ng Panginoon ay siyang kusang magpapabago sa atin if we completely give ourselves to God. Amen? Amen. Once kasi na ibinigay na natin sa Lord yung buhay natin, hindi kasi natin siya nang magagawa na tayo lang. Magagawa na siya with the presence of the Holy Spirit. Amen ba? Naniniwala po ako doon. At we must be transformed by the renewing of mind. Mababago tayo, matatransform tayo kung yung pag-iisip natin is mababago din. Kung hindi natin hahayaan na yung isip natin is makisabay kung ano yung meron yung mundo natin ngayon. Diba po? Kasi iba yung gusto ng Lord. At yun yung ipinahihiwatig niya ngayong umagang ito.
Sa papaanong paraan naman ba? Sa papaanong paraan naman ba natin marirenew yung mind natin? Isang bagay dito is yung saturate yourself in godly thinking. Isa pong bagay dyan is read Bible. Amen. Sino nagbabasa ng Biblia dito? Baka nandun lang sa ibabaw ng mga nakalagay lang, punong-puno na siya pwede ng sulatan kasi punong-puno na ng alikabok, ganon. Di ba po, mas maganda yung nagbabasa tayo ng Biblia. Pero, hindi lang basta nagbasa. It is a matter of absorbing and interacting the Word of God. Amen. Hindi lang siya basta binasa mo. Kailangan i-absorb mo yung message ng Lord sa'yo. Sa paanong paraan ba? Tanungin mo yung sarili mo. Kunwari, binigyan ka ng Lord ng verse ngayon. Tanungin mo yung sarili mo. Ano ba yung nagawa ng Lord sa akin? Ano ba yung ginawa ng Lord sa akin ngayon? Diba po? Ako po, natutuwa po ako sa everyday, sa pagde-devotion, yun nga po, isang bagay. Yung nire-reveal ng Lord sa'yo everyday. Hindi pwede na wala kang ma-share sa sarili mo eh. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, wala namang nangyari sa akin ganito. Kasi yung pagpapala ng Lord, everyday din yung dumadating sa atin. Di ba po? Higit pa doon sa inaasahan natin. At isang bagay pa, is yung i-share natin sa mga kaibigan natin, yung commitment natin sa Lord. Diba po? Nakakatuwa yung si friend kong ganito, meron niyang cell group, diba? Nakakatuwa. Gusto ko din na magkaroon ako ng sariling cell group. Yun po, yung commitment kasi sa Lord, though hindi siya basta-basta, pero kung pagtatrabahuan mo at yung willingness ng puso mo na gawin yun, magagawa mo yon. Amen ba? Sinong may po dito? Cell group na? Or yung kasali na sa cell group? Or care group? Sino po? Wala po? Pastor, wala daw po. Ayan. Lahat po tayo, di ba? Nakakapag-share na tayo ng message ng Lord. Pero, sa mga ginagawa natin, merong distraction. Di ba? May mga distraction. At yung mga distraction na yun, pwede lang din naman nating tanggalin. Kunwari po, nagde-devotion tayo, turn off natin yung TV. Turn off natin yung radio. Kung nagsisermon si pastor, turn off muna natin mga cellphone natin para hindi tayo ma-tempt na tignan kung may nag-text ba, kung may nag-chat ba. Di ba po? Kailangan din natin i-shutdown yung mga computer natin, if ever, kung gusto natin talagang makapagsarilinan tayo ni Lord. Kasi, hindi tayo makakapag-concentrate kung may mga iba-ibang bagay tayong ginagawa. Hindi tayo nakafocus sa Lord natin. At we need to listen to God. Itignan natin yung gustong iparating ng Lord sa buhay natin. Amen. Ayun po yung dalawang bagay na gustong gawin ng Lord or gusto ng Lord na gawin natin. Ano po yung una? Present our body as a sacrifice. Pangalawa, renew our minds. Baguhin natin yung isip natin. Sa atin mismo magsimula. Sa atin pong mga Kristiyano. Napakaswerte po natin at naririnig natin tong mga bagay na to. At ito yung pagkakataon natin na i-share naman natin sa iba. Diba? Kung yung chismis, kala mong apoy na mabilis kumalat, dapat tayo din. Chinichismis naman din dapat natin si Lord sa buhay natin. Ayan. If we obey God's revealed will, He may well and the specific will for your life. If inobey natin si Lord, ipapakita niya yung gusto niya na mangyari sa buhay natin. Amen po ba doon? But when we refuse, para saan pa at nandito kayo? Para saan pa't nananalangin tayo? Para saan pa't nagdi-devotion tayo? Kung hindi din naman natin susundin kung ano yung gusto ng Lord sa buhay natin. Amen po ba doon? Amen. Maaari po ba tayong tumayo? Amen. Maaari ko po bang hilingin ng ating guitarist? Ayan. Alam niyo po ba yung kantang Kalakip ng Awitin? Yung kung mayroon lamang akong sanlibong buhay. Alam niyo po ba yon? Ayan. This is the time naman po. Ay, hindi niyo po ako nakikita. Pasensya na po, maliit ako. Ayan.
this is the time naman po para kung handa na tayo. Sinong handa na? Handa nang ipagkaloob yung sarili niya para sa Lord. Sino yung handa na baguhin yung iisip niya at hindi makiayon sa takbo ng mundong ito? Amen. And this is the time. Panahon na po para gawin naman natin yung gusto ng Lord. Si Lord nga binigay niya yung buhay niya para sa iyo eh. Yung maliit lang ba na bagay, yung 2 bagay lang ba na hinihiling niya sa iyo, hindi mo pa magawa. Di ba po? Ngayon, sabi doon sa kanta, kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Amen? Handa tayong ibigay. Kung handa tayong ibigay sa Lord, yung buhay natin, samahan niyo po ako, awitin po natin ito. Pero hindi lang basta natin itong aawitin, kundi ipakita natin sa Lord or ibigay natin sa Lord yung buhay na gusto niya na ibigay mo sa Kanya. Amen po ba doon? Handa na po ba tayo? Ayan, ipanalangin po natin na magawa natin yung mga bagay na ito. Ipanalangin natin yung mga katabi natin, ipanalangin natin yung mga kaibigan natin, yun sa tingin natin nangangailangan ng tulong natin. Tayo po mismo, kung gusto nating mabago ang mundong ito, tayo mismo magbabago. Amen? Amen. Makita po sa atin yung pagbabagong ito. Yes, Lord God. Hallelujah. Damhin po natin yung presensya ng Panginoon. Pakiramdaman natin yung will ng Lord. Yung gusto niyang mangyari sa buhay natin. Hallelujah. Pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang minsan pa po. Kung mayroon akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang sa pag-alon, puso ko ba'y sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalaki payawitin. Minsan pa po kung mayroon lamang, akong 1,000 buhay. Maaari po ba ipikit natin yung mga mata natin at damhin natin yung presensya ng Panginoon? Kung handa na tayong ibigay yung buhay na hinihiling ng Lord, sa umagang ito ibibigay natin yan. Kung handa na tayong magbago ng isip, ngayon pa lang, ipinapanalangin na natin yan. Ipikit natin ang ating mga mata. Bakit na hindi napapagal sa pag-aalon? Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin,
Lord God, sa umagang ito, kagaya nga po ng sinasambit namin sa kantang ito, kung mayroon lamang kaming 1,000 buhay, Lord God, lahat ito'y ibibigay namin sa iyo. At kahit nag-iisang buhay lang ang meron kami, ibibigay pa rin namin ito sa iyo. Lord, salamat sa nireveal mo sa umagang ito. Salamat, Lord God, sa mensahe na ipinagkaloob mo sa amin. Naniniwala kami, Lord God, na mangyayari ito. At ngayon pa lang, gusto na naming ialay yung buhay namin sa iyo. Dahil ikaw, hindi ka nagdalawang isip na ibigay yung buhay mo para sa amin. How much more kami pa, Lord God. Hindi namin gugustuhin tumanggi. Dahil ikaw yung Lord namin. At karapat dapat lang, Panginoon, na ibigay namin yung pinaka-the best para sa iyo. Lord God, tulungan mo kami. Alam namin hindi madali na magbago ang isip. Hindi madali na hindi kami makisabay sa takbo ng mundong ito. Pero sa pamamagitan mo, Lord God, mangyayari ang bagay na to, Panginoon. Sa amin magsisimula, Lord God, ang pagbabago ng mundong ito. At we declare, Lord God, ngayon pa lang, sa sarili namin, tutulungan mo kami, Panginoon, para ma-share namin sa mga kapatid namin yung nais mo. Dahil naniniwala kami mababago, Lord God. Kahit iniisip ng iba, hindi, ganyan na yung mundo natin ngayon. Ito na yung mundo na meron tayo ngayon. Pero sa atin mismo, nakakalungkot man isipin. Pero if talagang gusto natin na mabago, kung hahayaan natin yung mundo natin na maging ganito na lang, paano pa yung magiging buhay ng mga anak natin? Ano pa yung makikita nating future na meron sila? Kung sa atin mismo na nakarinig ng mga salita na to, wala tayong ginawa. Wala tayong nagawa. And for now, hayaan natin yung Holy Spirit yung manguna sa atin. Alam natin na hindi natin to magagawa ng tayo lang. Hindi natin to magagawa ng mag-isa ka lang. Kundi magagawa natin to sa pamamagitan ng Panginoon. Amen? Amen. Huwag nating hayaan na masira yung mundo natin dahil sa kapabayaan natin. Tulungan natin ang isa't isa. Magtulungan po tayo dahil ito yung gusto ng Lord. At umpisahan natin dito. Amen ba? Sinong handa? Sinong handang-handa nang ibigay yung buhay niya sa Lord? Sinong handa nang magpagamit sa Panginoon? At sino na ang gustong mabago para mabago ang mundo na to? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Amen. We declare the victory sa umagang ito at naniniwala tayo na mangyayari ang lahat sa pamamagitan ng ating Panginoon. Huwag po tayong matakot. Kasama natin ang Panginoon at sama-sama tayong lahat para sa magandang pagbabago.